Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pakinggan na nga ang matinong usapan. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pakinggan na nga ang matinong usapan. Sabay-sabay patungo sa maunlad na bayan. Halina at makinig ka lang. DZUP 16 kasali ka. Alam mo bang may bagong chika sa radio school? Of course! Ako ba naman nagpapahuli? Usapang Media sa Radio School. Tuwing Martes, alas 6 ng gabi, dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka! Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka! Mag-aaral akong mabuti. Pag ako'y naging doktor, manggagamot ako ng libre. Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao. Tutuparin ko ang tungkulong aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan. Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka. Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito. Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease at rheumatic fevers. Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka! Ang oras po natin, 15 minutos na lamang bago ang alas 3 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali pong nakikiramay sa mga biktima ng Bagyong Sendo. Nagbabalik ang ating programang Sali na Bayan. Ito pa rin si Raymond Villanueva ng Coda Productions. Ako po si Sarah tuwing araw ng Martes. At kapiling na natin sa pamamagitan ng telepono si Ginoong Edison Pusing. Siya po ang isa sa mga coordinator ng Help Northern Mindanao kaugnay ng kampanya ng pagtulong sa mga biktima ng Bagyong Sendong. Eds, magandang hapon. Magandang hapon, Raymond at Sarah. Magandang hapon, Eds. Kumusta ka, Edison? Okay naman po, kasalukuyan po kaming naabala ngayon sa Northern Mindanao sa relief operation po natin dito. Nasaan ka exactly sa Northern Mindanao, Eds? Sa Iligan po. Sa Iligan. Kanina si Pat, taga Cagayan de Oro. Pero nandun nga siya sa Iligan noong Sabado ng gabi. Ikaw ba, Edison, nasa ka noong Sabado ng gabi? Noong Sabado ng gabi, kasi nasa headquarters na po kami ng Salinaw, Lanao office. At ito ay nasa Iligan na City. Nasa Iligan rin po, sa Villaverde po. Oo. Edison, meron ba kayong hinuha o meron kayong suspecha na ganito kalaki ang magiging epekto ng bagyo noong Sabado ng gabi? Wala po kaming ideya sa pagdating ng bagyo na ganito kalaki. Unang-unang hindi naman po na nabigyan ng tamang paalam sa publiko na kung gano'n kalakas itong Bagyong Sendong at uli na din po na ipahayag ng Pag-asa ang pagdating ng bagyo. Katulad nung tanong natin kanina kay Pat, meron bang babala mula sa local government units na maaaring magkaroon ng flash flood at pinag-iingat na ang mga mamamayan? Wala po kami nabalitaan. At ano ang reaksyon mo nung nalaman mo kinabukasan ganito pala kalaki ang pinsala kahit diyan lang sa Iligan City? Nakakagulantang at nakakalungkot isipin na ganito pala kalaki ang pinsala na dulot ng bagyo.
At syempre, galit na din halo sa pagpapabayaan ng gobyerno sa disaster management. Ano ba ang kalagayan ngayon dyan sa Iligan, Edison? Kasalukuyan pong merong mga evacuation centers at ilang mga pamilya, mga 10,000 pamilya ang apektado dito sa Iligan. At yung bang Help Northern Mindanao, kaninong mga proyekto yan? Rural Missionaries of the Philippines at sino-sino pa? Ang Help Northern Mindanao po ay isang kampanya naglalayong makatulong sa mga biktima ng Bagyong Sendong. Kasama ng RMP po ang Panday Bulig Relief and Rehabilitation Center at ng Sentro Kitanglad. Kaagapay rin ito ang mga party list sa Northern Mindanao. Narito ang Bayan Muna, Anak Pawis, Kabataan, Gabriela Women's Party List, Katribo Party List at ACT Teachers Party List. Gayon rin ang Bayan, Amihan Northern Mindanao, Moro Christian People's Alliance, Lanao, Bukidnon People's Center, Stand IIT, Community-Based Health Services, Northern Mindanao, Promotion of Church People's Response Cagayan de Oro at Misamis Oriental Farmers Association. Edison, tinitignan namin dito sa DCUP itong parang table ng mga casualties, families affected, individuals affected. Ito kuha namin ito sa website ng rmp-nmr.org. Ang sabi dito, ang casualties sa Iligan City, Lanao del Norte ay 279. Ito pa rin ba o nadagdagan na? So far po ito po yung latest na nirelease ng NBR RMC sa website nila. 279. Tapos 10,341 families affected. Ito bumibilang ng 45,821. Kayo ba umaasa sa NDRMMC sa bilang ng mga casualties? Noong mga nakaraang araw po ay masyadong nahuli ang mga bilang ng NDRMC at ng unang Red Cross. Iba't iba po ang kukuhaan namin. Kasama din po. Ang sabi ng Red Cross ay mahigit 950 na ang bilang ng mga namamatay. Tingin mo ba aabot ito, lalagpas ito ng 1,000, Edison? Malamang po, oo. Kasi madami pa din po mga nawawalang katawan, nawawalang mga tao. At mga ilan pa ang missing? So far po sa number of missing persons, hindi po tiyak ang number namin sa missing persons. Kasi po, iba-iba po ang mga bilang na binibigay ng iba't ibang sources. Do you agree na mahigit pang 900 ang missing? Hindi ko po sigurado, sir. Anyway, Edison, yung bang Help Northern Mindanao campaign, saan-saan ito magdadala ng tulong? Nakabase ang headquarters nyo sa Iligan City. Siyempre meron kayo sa Cagayan de Oro City. Saan pa merong mga malalaking bilang na apektado ng Bagyong Sendong? Meron din, bukod sa Cagayan de Oro at sa Iligan, meron din po tayo sa Bukidnon. At Lanao del Sur, meron din ba? Sa Lanao del Sur po, may binubuo pa po doon. Ayon po dito sa NDRRMC figures, 4 ang patay sa Lanao del Sur, 47 naman sa Bukidnon, 802 families sa parehong rehiyon. Edison, kumusta ang pagdating ng mga relief goods dyan sa inyong headquarters sa Iligan? Patuloy naman po dumadating yung mga relief goods. Patuloy pa rin po kami nangangalap ng mga tulong sa loob at labas ng bansa. At pag nakalikom ng sapat na pondo, ay maglulunsad tayo ng relief medical at psychosocial operations. Oo, kasi tuloy-tuloy yan, lalong-lalo na yung mga bata kasi magkakaroon sila ng takot sa tubig, katulad ng mga biktima ng Bagyong Ondoy dito sa Manila. Anong mga relief goods ang kailangan? Primarya na po dito yung pagkain, tubig, mga damit, mga gamot, kumot, at kung maaari din po ay pera na mas makakatulong sa ating pamilya. Anong klaseng mga pagkain at anong klaseng mga gamot ang mas preferred ninyo na dalhin sa inyo? Mas okay po siguro yung mga dilata, mga noodles, yung mga hindi po napapanis. Yung mga preserved na pagkain. Dahil po hindi lang po ito isang araw kung relief operation natin. Tuloy-tuloy po ito .
Edison, paano makokontak ang inyong grupo at saan pwedeng dalhin na mga magdo-donate ang inyong mga ang kanilang mga idodonate para sa mga biktima? Pwede tingnan sa rnpnmr.org, rnp-nmr.org. No, nandun na mga listahan ng mga relief centers, hindi ba, Edison? Opo. Oo. Edison, Edison, manawagan ka nga sa mga tagapakinig natin kung paano sila makakatulong para sa mga biktima ng bagyong Sendong dyan sa Northern Mindanao. Maaari po kayong makatulong sa mga biktima ng bagyong Sendong dito sa Northern Mindanao. Pwede po kayo makipag-ugnayan sa amin sa RMP-NMR. Pwede niyo po tingnan yung website namin sa rmp-nmr.org. Nangailangan po kami ng mga pagkain, tubig, mga damit, gamot, opera. Saka mga maggamit pantulog, blankets, kulambo, mga ganyan. Kailangan din. Kulambo. Maraming salamat, Edison, Edison. pagtanggap po ng aming tawag at ingat kayo dyan. Maraming salamat din po. Yan po, si Ginoong Edison Pusing. Ito, babahagi ko lang, Professor Sara Raimundo. Itong si Pat Marson. Nagkakandak pa ng relief operations, biktima yung sarili niyang pamilya. Ito naman si Edison. Hindi naman taga Mindanao yan, taga Luzon yan. Pero nag-aaral sila pareho sa MSU Marawi, Mindanao State University. Ganyan ang mga gusto nating mga scholar ng bayan. Mga bata ito. Mga bata, mga fresh graduate. Hindi pa graduate si Edison, pero si Pat kagagraduate siya lang last year. Alam mo, hindi ko lang mapakawalan yung statement ni President Noynoy . Hindi ka matunawan. Oo, hindi ko natutunawan doon. Kasi alam mo, yung mga bahay sa tabing ilog, may mga kuryente. At ito yung sinasabi nila na actually political bailiwick to ng mayor. No, so tinayuan ng may kuryente yan. Cagayan de Oro City, Vicente Emano. Tama. May mga kuryente dyan kasi for political expediency, nilagyan ng kuryente. So, hindi talaga natin pwedeng sisihin yung mga tao doon. Na doon magtayo ng bahay. Hindi, nandun yung bahay nila at pagkatapos dahil nga mahalaga para sa mga tumatakbong opisyal sa isang panahon na makakuha ng boto, yung mga informal settlers ay finormalize, kumbaga, binigyan ng kuryente, etc. etc. Nung nagsasalita si Presidente Aquino, si Mayor Emano na doon sa kanya likod . Kaya nga. Diba? Tapos, mayroon pang mga marami pang mga lugar sa Cagayan de Oro. Kasi ang aking better half ay nandoon ngayon. Ikwento nga natin yan. Talagang ipinutulo natin na maaga yung panayam natin kay Edison. Pero tatawag-tawagan din natin si Edison for updates from time to time. Pero ano ang mga na-share sa inyo? Kasi meron din siya mga relief drive at saka mga soup kitchens . So may soup kitchen na isinagawa kaninang umaga. Mga close to 800 people yung nandoon sa soup kitchen. Tapos 3 areas yun na wala pang kahit na anong government presence. Ito actual text niya. Actual text to. So ano mga areas to? Makasandig, Balulang, Tagunaw. Dito yung soup kitchen. Tapos meron ding yung mga... So private sector effort ito? Na kabilang ang iyong better half. So yung mga patay na galing sa dagat, sa ngayon about 30 plus, hindi pa daw ma-identify. Nilagay na nung mayor sa dump site. Kaya galit na galit ang mga naghahanap ng mga patay. Sa kasalukuyan, meron na silang pinaplanong planned mass grave. Naghahanda na nga daw sila. Pero yung pagdala sa dump site, hindi natutuwa yung mga tao doon. Hindi ito normal. Hindi basura ang bangkay ng tao. Yun nga . Maganda yung ginamit mong termino. Hindi yan normal. Hindi yan ginagawa ng taong may pagkatao, may humanity pa. Kahit naman nangangamoy na yan . Bakit mo naman dadalhin sa tambakan ng basura? Diba? Hindi ko talaga, alam mo, ang hirap parang ang hirap paniwalaan.
Tsaka yung kaninang nabanggit mo na disaster preparedness. Kasi halimbawa, sinasabi pa ng Pag-asa, sinabihan naman sila eh. Hindi po simpleng parang radio broadcasting ang disaster preparedness. Yan po ay pinaglalaanan ng mahabang training, meron kang mga ang CDRC meron pa nga silang mga meron silang ano tawag doon, yung parang kunwari, yung mga tao, pinapapunta nila doon sa isang evacuation area, mga ganun, para mag-rehearsal. May mga drills. May mga drills. At higit sa lahat, meron ka dapat mga kagamitan. Parang infrastructure yan yung disaster preparedness. At sa tingin ko, ito talagang gobyerno, yung bansa natin, walang konsepto ng disaster preparedness kahit na matagal na tayong nasasalanta ng mga sakuna. Tapos sinasabi nila na, naku, pag sakuna, wala ka talagang laban dyan. Meron po. At obvious naman na meron. Kasi yung mga may kaya, 'di ba? Hindi naman sila kumbaga, hindi makikita mo yung yung hindi totoo na walang laban dahil ang pinakaunang naapektuhan ng mga sakuna kahit dito, kahit doon sa Typhoon Katrina, yung mga mahihirap nating kababayan, no? Kaya, kung may kahandaan, kung maayos yung kanilang mga tirahan, kung maayos yung kanilang kabuhayan, hindi sana ganito katindi yung naging epekto sa kanila. Kasi sila yung una, they're the first to go pag may mga sakuna. I'm sure may mga magte-text pa. Maaari ba pwede mo ba bang ma-share kung ano mga updates na nakukuha mo sa Cagayan de Oro? Kasi sa broadcast natin bukas, hindi pa natin ito bibitawan eh. Pag-uusapan pa rin natin itong issue na ito. Sa mga gusto pong tumulong, inuulit ko po ang website po ng Rural Missionaries of the Philippines ay www.rmp-nmr.org www.rmp-nmr.org. At sa mga nakikinig po na empleyado, guro at mga estudyante ng UP, ang All UP Workers Union, ang All UP Academic Workers Union ay nakikipag-coordinate sa organisasyon na binanggit ni Raymond, Edison. Ni Edison, no, sa kasalukuyan, kung nais ninyo pong mag-donate ng kahit na ng mga damit, pagkain o pera, bukas po ang union para dito at kami po ay maghahatid doon sa Rural Missionaries. Oo, at dyan sa may Vincent's Hall, ang anak bayan ata sa pagkipagtulungan ng University Student Council ay meron din silang drive. Huwag po kayo mag-alala na hindi makakarating sa dapat patunguhan ang inyong mga donasyon. Ang Rural Missionaries of the Philippines po ay kilalang kilala sa buong mundo. Grupo ito ng mga taong simbahan na nakikipamuhay talaga sa mga magsasaka, particular diyan sa Mindanao. Marami silang kwan diyan. Talaga pong mapupunta sa dapat kapuntahan ng inyong mga donasyon. Pumunta lang po kayo sa www.rmp-nmr.org para malaman nyo po kung ano mga kailangan at kung saan ang kanilang mga tanggapan. Gayon din siguro ang mga detalye ng kanilang mga bank accounts para sa inyong mga donasyon pinansyal. Maraming salamat, Professor Sara Raimundo. Maraming salamat. Alam mo, iniisip ko nga sana dapat masaya pagtatapos natin ng taon eh. Diba? Ito na yung isa sa second to the last natin na broadcast sana para sa taon na ito sa araw ng Martes. Pero alam mo, kailangan natin pag-usapan ito eh. Dapat po talaga tayong tumulong at huwag natin pong bitawan ito. Baka naman natatabunan na ng pagpaparty sa Kapaskuhan. Itong mga ating obligasyon na pagtulong sa ating mga kapwa mamamayan. Mga kasama ba namin next Tuesday or break muna? Martes, 27. Nandito na. Nandito ka na. No? Anyway, sana magkasama pa natin si Professor Sara Raimundo at medyo maganda na at medyo masaya na pag-uusapan natin next time. Samayin niyo po ang isang oras sa makabuluhang balitaan at talakayan upang muling mapakinggan ang ating programa. Sundan po kami sa kodaw.org/SNB at pakilike po ang Kodaw Productions page. Gayon din ang Sali na Bayan page sa facebook.com. Sa ngalan ng Kodaw, maraming salamat sa pamunuan ng DCUP 1602 kHz, sa pangunguna ni Professor Joe Santos at ni Edgy, Tess, Mark Manjeri, Ivy Shrel, Ira Paul Mavi at Bianca sa Administrative and Technical side.
Muling makinig bukas sa pareho ding oras at istasyon DZUP 1602. Kasali ka, ano ang ating pag-uusapan bukas? Subukan natin ibitahin ng taga CDRC, Citizen Disaster Response Center. Pag-usapan natin, siguro pwede natin pag-usapan kung bakit ganito karami ang naging biktima. Yan ang pag-uusapan natin bukas. Okay. At dahil walang demokrasya, kung walang paglahok ng masa, walang pagbabago at pag-ahon, kung wala tayong partisipasyon. Kaya makinig, makilahok dito sa ating pinag-isang tinig sa Himpapawid, ang ating panawagan sa mamamayan. Ito ang Sali na, Bayan! Paglilikuran ang sambayanan, bago ang sarili at ang ilan. Ang malasakit sa mamamayan, ang tunay na lingkod bayan. Sulong na bayan, sali na bayan. Pagbabago ay ating paglaban. Kung di tayo ang kikilos, sino pa ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Sulong na bayan, sali na bayan. Masagan ng bukas ay masilayan. Lingkod bayan ang layunin, bayan na ang isipin na kasali ka ngayon na. Sulong na bayan, sali na bayan. Kumilos ka.